What's up mga real ninja? Ngayon araw ay tuturuan ko kayo kung paano mahanap ang pinaka-perfect na sensitivity nyo sa inyong Call of Duty Mobile Battle Royale. So ano pang inaantay mo tara na? Una sa lahat ay siguraduhin mo nakaset sa fixed speed ang inyong rotation mode. Isunod naman natin ang third-person sensitivity, recommended kong i-set mo na ito sa 100 at i-swipe mo ang screen na makaka-rotate ka dapat sa 180 degrees gaya ng nasa video. Kita nyo naman na nasa 0 lahat ng aking sensitivity para lang mapakita ko sa inyo kung paano ko kinuha ang sensitivity ko. Ngayon naman ay subukan na natin. Dito ay sobrang nakukulangan ako kaya dinagdagan ko ito ng 43, pero recommend ko na pag medyo okay na sa inyo ang 100 ay unti-unti lang ang idagdag nyo. Pwede mong i-skip ang video hanggang 22 minuto pasado alas 2 para hindi ka mainip. Pero kung gusto mong makita ang kinalabasan ay huwag mo na lang i-skip. Isunod naman natin ang third-person sensitivity sa firing sensitivity, dito ay magsimula ka lang din sa 100 at pag nakukulangan ka naman ay dagdagan mo lang ito ng 3 hanggang 4 at magbawas ka naman ng 2 pag sobra, hanggang sa mahanap mo ang komportableng sensitivity para sa'yo. Dito ay pagpasensyahan muna, ngunit nakalimutan kong i-set ang vertical turning sensitivity ko sa firing sensitivity, kaya't nalito ako. Tungkol naman sa vertical turning sensitivity ay i-set mo lang din ito sa 100 at subukan mong iangat baba ang pag-swipe, at kung nasusobrahan ka ay bawasan mo lang ito ng 3 hanggang sa mahanap mo ang perfect para sa'yo. Siguraduhin mo na parehas ang vertical turning sensitivity mo sa camera sensitivity at firing sensitivity.
Isunod naman natin ang standard sensitivity. Ito ay ang first person pull mo. Recommended ko na i-set din ito sa 100 at subukan na i-swipe ang screen na makakaikot ka ng 180 degrees gaya ng nasa video. Pag kulang naman ay dagdagan mo lang ito ng 5 at pag sobra ay bawasan mo ito ng 3 hanggang 2. Sunod naman ay ang ad sensitivity o anong downside. Sigurado naman ako na alam nyo na ito kaya hindi ko na dapat ipaliwanag pa. Recommended ko na i-set ito sa 100 at pati na rin sa firing sensitivity. At itutok mo ito sa isang bot, siguraduhin na naka-off ang iyong aim assist para mas makuha mo ang tama. Pag kulang ay dagdagan mo lang ito ng 4 at pag sobra ay bawasan mo ng 2. Gawin mo itong drills na to sa close range, mid range, at long range para mas makuha mo ang tama. Ngayon ay sa firing sensitivity naman tayo. Pwede mo itong i-skip hanggang sa 8 minuto pasado alas 10 ng video, kung ayaw mo na panuorin ang drills, pero kung gusto mo panuorin ang video ay salamat. Ngayon ay magtungo naman tayo sa red dot o holo sensitivity. Recommended ko na i-set mo lang din ito kagaya ng ad sensitivity mo sa camera sensitivity at firing sensitivity.
Ngayon ay dumiretso naman tayo sa sniper scope sensitivity. Recommend ko na iset ito sa 80 sa parehas na camera at firing sensitivity. Pag sobra naman ay bawasan mo lamang ito ng 2 at dagdagan mo naman ng 2 pag kulang hanggang sa makuha mo ang tama. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang mga tactical scopes. Recommended ko na iset mo ito sa 100 at i-adjust mo na lang ito pag nasosobrahan ka or nakukulangan, bawasan mo lamang ito ng 3 hanggang 5. Sa air vehicle at ground vehicle naman ay recommend ko na iset ito sa 145 hanggang 150 ito ay ang sensitivity mo habang nakasakay ka sa sasakyan.
At yan lamang ang aking tutorial tungkol sa tamang paghanap ng sariling sensitivity. Napaka-importante nito kung gusto mong mag-improve. Kaya naman kung nag-enjoy ka ay mag-subscribe ka na sa ating YouTube channel at i-click ang notification bell para mas updated ka sa aking ibang tutorials na ilalabas. Yan lamang for today's video, and keep it fun, and to God be the glory. Adios ninjas!